Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Pag-usapan natin itong si Senator Raffy Tulfo, no? Uminit at na-shock itong si Senator Raffy Tulfo dito sa NIA, no? Na merong mga proyekto sa irrigation na hindi matapos-tapos. Tapos hindi mapakinabangan ng mga farmers, no? At ang tuloy ang mga farmers ang naghihirap, kaya uminit itong ulo ni Senator Raffy Tulfo dito sa kanyang investigasyon sa Senado. Okay? Kung ang layunin ng Pangulong Bongbong Marcos 20 pesos per kilo ang mangyari dito sa Pilipinas, ito pala yung dahilan na bagsak ang bigas natin, no? Lagi tayong nag-import-export na dahil yan nga binabalanse ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol dito sa bigas, no? Ngayon na nangyaring yung dumaan yung bagyo o nakaproblema tayo sa presyo ng bigas dahil nga dito sa mga lapses, sa mga korupsyon sa nangyari dyan sa NIA na iniimbestiga ni Senator Raffy Tulfo. Okay, yan ang una nating pag-usapan. Ipapakita ko sa inyong balita na yan at magre-react tayo. At pangalawa nating pag-usapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. Mismo siya na ang nag-open up tungkol sa usapin ng federalismo ng bansa. Kung ito ba'y itutuloy o hindi. Okay? Yan ang pag-usapan natin. Ipakita ko yung mga video na yan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, follow, subscribe, Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Thank you. So, unahin na natin itong kay Senator Raffy Tulfo. Ipapakita ko itong video na ito at magre-react tayo. Okay? Ginisa sa Senado ang mga tauhan ng National Irrigation Administration. Natenga kasi ang ilan nilang proyekto na makatutulong sana para dumami ang produksyon ng bigas. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. And you agree may korupsyon sa NIA? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Senator Raffy Tulfo sa mga taga-National Irrigation Administration sa pagdinig ng Senado. Sinubukan pang magpaliwanag ni NIA Acting Administrator Eduardo Guillen pero sa huli, napaamin din siya. Sir, tanggalin ko muna yung rampan. Agree na meron pong lapses. Ito yung nakaproblema meron pang pasikot-sikot, ayaw namang aminin diretso, no, na may corruption. Pero sa huli, parang inamin niya na meron talaga corruption. And no, don't use the word lapses. Lapses is sugarcoat mo yung corruption Don't sugarcoat. Come on, how can you solve a problem if you don't accept that there's a problem? You're in denial, Mr. Guillen. Yes, po. Kaya po inaayos po natin yung sistema para po lahat yung... Huwag yung lapses. Gagamitan mo ako ng salitang lapses. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, paulit-ulit ding napagalitan ni Tulfo ang mga taga-NIA dahil sa mga irrigation projects na hanggang ngayon ay hindi pa tapos o kaya ay nakatiwangwang. Yung itong mga proyekto na ito na dapat tapos na ito, nasa deadline na, no? Lampas na sa deadline, napakinabangan na sana ito pero hindi. Yan ang malaking tanong ngayon ni Senator Raffy Tulfo. Bakit hindi ito natapos-tapos? And then they are also receiving maintenance from this project. Lang. Gaya ng irrigation project na ito sa Kalumpit, Bulacan na pinagtambakan na lang ng bakal at basura. May ilan namang proyekto na nasira na dahil umano sa substandard na materyales. Hindi po ako ang direct nag-i-implement ng yung project na yan. Ako po ay dito lang po na nag-i-evaluate ng accomplishment ng mga natapos ng mga regional director. Hindi po ako involved during the time of the implementation. Naghugas kamay at nagpo-Poncio Pilato itong si Engineer Sulaik. Gumawa kayo ng proyekto bulok. Ibig sabihin, proyekto na hindi pakikinabangan ng taong bayan. Exactly. Hindi pinakikinabangan ng taong bayan. And yet, kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon.
Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto ko magmura pero bawal. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natatad na kita po ng mura. Sayang lang daw ang bilyon-bilyong pisong pondo na binibigay sa NIA taon-taon, gayong nasa 500 irrigation projects umano ang may problema. Git pa ng mga senador kung ginawa lang daw kasi ng maayos ng NIA ang kanilang trabaho na bumuo ng mga pasilidad para sa sapat na patubig ay magkakaroon tayo ng maayos na ani at malamang hindi natin kailangan mag-import ng bigas. Mga magsasaka raw kasi ang palaging tinatamaan ng mga palyadong irrigation projects. Depensa naman ng mga taga-NIA, marami na sa proyektong sinabi ni Tulfo ay kasalukuyang ginagawa at patapos na. Pero aminado rin ng NIA at ang Department of Patapos na. Mabilis na yung aksyon kasi ine-investigate na kayo Agriculture na may mga delay rin talaga sa irrigation projects. Pero minamadali na raw ang mga ito. Nagbabalita. Okay. So, magre-react tayo dito. Ito pala yung dahilan na itong gustong mangyari ni PBBM na 20 pesos per kilo yung bigas, hindi mangyari-yari. Kasi nga, merong mga lapses, merong nagka-problema dito sa NIA. Napakinabangan sana yung mga irrigation na hindi natapos, na yung mga tinatamaan, yung mga farmers. Hindi sila makapag-produce ng quality at maraming bigas dahil sa isa ito sa mga reason. Okay? Kitang-kita. So, good job kay Senator Raffy Tulfo na talagang inungkat at pinipressure yung NIA. Tama yan, sir. Hanapin nyo yung nag-corrupt dyan sa proyekto na yan. Alam nyo kung sino ang kawawa dito? Taong bayan. Kawawa talaga ang taong bayan. Kung ito ay matatamaan ng mga farmers, it will result to the taong bayan. Kasi tayo rin naman ang naghihintay ng presyo ng bigas. Gusto natin mababa yung presyo. Pero sa mga ganitong bagay, ito pala yung dahilan na tumaas yung mga presyo ng bigas dahil nga dito sa kapalpakan ng ibang mga sektor ng gobyerno. Okay? So, comment, react kayo sa issue na ito at pag-usapan natin yan sa comment section. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. Siya nga mismo ang nag-open up tungkol dito sa usapin ng federalismo. Panoorin natin itong balita at magre-react tayo. Play. Unang hakbang tungo sa federalismo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpahayag ng suporta dyan na ikinatuwa naman ng ilang mambabatas. Narito ang report. Nitong Pebrero lang, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya prioridad ang charter change o cha-cha. Pero sa panunumpa kanina sa Malacanang ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, mismo ang Pangulo ang bumuhay sa usapin ng federalismo. Alam niyo mas siguro ako I am for federalismo. Alam niyo ba kung bakit? Alam naman natin na ako since pa supporter ako ni former President Duterte. At itong si former President Duterte, siya mismo noon nangunguna dito sa federalismo. Siya isinulong niya yan. Pero walang nangyari dahil nga kulang sa suporta sa Kongreso at sa kanyang mga kabinete. At nirerespeto yan ni former President Duterte. Ngayon, itong si PBBM gusto rin ng federalismo. Okay? So, kung si PBBM gusto niya ng federalismo at itong si former President Duterte gusto rin niya yung federalismo, na supporter tayo sa dalawang leader na ito, I'm for federalism. Because ako, tiwalang-tiwala ako sa mga leader na ito. Na alam ko kung sa kanilang isipan na itong federalismo, kung ito yung solusyon sa ating bansa na aangat yung ating pamumuhay, hindi go for federalismo. Okay? So, supporter tayo ng federalismo dito sa ating channel. Okay? So, let's react on this news about PBBM opening up with the federalism. We were talking here about the federalism. And what we have started to do, ating ginagawa ay talagang ibinibigay ang discretion, ang power, ang function
hanggat maaari sa pinakamababa na level na maaari natin gawin. So, we are doing the first step of the federal government for the Philippines in all but name. And that is what we will continue to do. Paliwanag ng Pangulo, importante na hindi lang sa iisang lugar nakasentro ang kapangyarihan ng isang bansa. If the power centers only belong here in Manila, then pagsakin mo yung Manila, bagsak ang buong Pilipinas. Bringing those power centers to many places. Ang galing ng pagka-explain ni PBBM dito, ha? No? Yung federalismo, lalong titiba yung ating gobyerno. Dahil yung powers sineparate at saka marami na. Okay? It makes for a more stable political structure and makes a more stable political life. Magaling ito. Ikinatuwa naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez ang suporta ni PBBM sa federalismo. Masisiguro raw ng federal system na hindi lang Metro Manila kundi lahat ng rehiyon sa bansa ang uunlad. Wala pa namang bagong pahayag ang mga senador sa sinabi ng Pangulo. Pero isa sa mga kilalang taga-suporta ng federalismo, si Senador Robin Padilla na siyang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Dati na ring I think itong si Senator Robin Padilla ay kakampi ito kay PBBM dito sa galaw ni PBBM. Pahayag ng suporta sa federal form of government sina Senador Coco Pimentel at Senate President Mig Zubiri. Okay. So magre-react tayo dyan, no? Sa panahon ni former President Duterte, hindi nga ito na isulong dahil nga marami sa ating mga government officials hinaharangan. Sana naman, no? Sana na itong federalismo sa panahon ni PBBM ay maisulong ito. Kung hindi man kayang gawin ni former President Duterte noon, sana sa panahon ni PBBM ay ma-implement na ito. At malaking pagbabago ito. Okay? Bibilib yung taong bayan kapag magawa ito kay PBBM. Tutol kasi yung mga government officials dito, guys. Kasi maraming mga officials na babagsak yung kanilang power dito. Especially dyan sa Senado at Kongreso. Okay? So, malawak na usapin yung federalismo na yan. Pero i-comment, react, ano ang suggestion dito, anong masasabi nyo dito sa sinisulong ni PBBM at ni Pangulong Duterte. At pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.